Maganda at mapagpalang araw po sa atin mga guys. Dito naman po tayo para makapag-share sa inyo ng kaalaman tungkol po sa ating sasakyan. Yung topic po natin ngayon ay ang troubleshoot kung ano ang dapat gawin para masolusyonan ang masyadong usok sa exhaust ng ating engine ng ating sasakyan. Ang isang mga dapat nating tingnan dito pag mausok ang ating sasakyan or exhaust ng ating sasakyan ay na-classify sa tatlong kategory po ng usok sa ating tambutso. Una, kung puti po ang usok na lumalabas sa ating tambutso, maaari pong fuel injector may problema po or sobrang fuel injection po sa combustion chamber ng ating cylinder. Pangalawa po, ito po ay ang coolant po ay mahalo po sa combustion chamber ng ating piston. Ang pangalawang classification po ng usok sa ating sasakyan ay blue na usok. Pag blue po ang lumalabas na usok sa ating exhaust, maaari pong naghalo ang oil sa combustion chamber. Pangatlo po ay ang usok na sobrang itim. Ang isang cause po to or critical cause ay kulang po sa fuel supply ang ating combustion chamber. So marami pong dapat intindihin at chichikin natin ang ating engine. Yan po ay isa sa mga indication lang. Sa kasong to, sa case na to, ang ating engine po ay na-diagnose ng inspection bureau or agency na meron pong excessive smoke within 5 seconds na continuous exhaust. Labas po ng usok ay hindi naman po makapal kundi maputi at mataas po lang ng konti ang amount compared doon sa range na acceptable range sa kanilang pagtitest. So ito po yung ating susunan at alamin kung ano po ang dapat nating tingnan sa ating engine. So tuturuan ko po kayo. Ang first step po ay ang paglinis ng ating air filter sa intake. Palitan po natin ang ating air filter pag madumi po. Pangalawa po ay i-checkin po natin ang ating injector, fuel injector sa bawat combustion chamber ng ating cylinder. So ito po ang tuturo ko sa inyo kung paano magbaklas at magpalit ng air filter at pagbaklas ng fuel injector at pagtest ng ating fuel injector sa bawat cylinder ng ating engine kung ito ba ay okay pa, goods na goods pa o kailangan ng palitan. Okay po, so simulan na po natin guys. Ang una po natin gawin, tanggalin muna natin yung spark plug para doon po natin malaman ang problema ng bawat cylinder, kung ano po ang pwedeng indication sa spark plug natin, kung ito ay maganda ang bore niya ng fuel o hindi. Okay, buksan na po natin.
So guys, nakikita po ninyo na ang burning po ng spark plug natin ay maganda po. Maganda po yung burning niya. Hindi po basa. Eksakto po yung combustion niya sa bawat cylinder. Ayan po. Maganda po yung combustion niya. Ayan. Ito ay medyo basa-basa pa. Pero maganda pa rin yung combustion niya. Ayan. So may suspect po tayo na ito po ang piston number 2 ang may problema or kanyang fuel injector ang may problema. So chichikin pa rin po natin. Ayan guys, tanggalin na po natin ang ating fuel rail. At ito na po yung ating fuel injector. So napakasama po ng kalagayan niya. Ayan po guys. So sunog na sunog po yung tip ng ating fuel injector sa 4 na cylinder. Ayan. So ang gagawin po natin dito, kasi sa pagtanggal po pa lang natin ang hirap po tanggalin. Dumikit po yung o-ring niya sa kanyang butas. So ang hirap po tanggalin. So ito na po yung kalagayan niya. So tanggalin po natin isa-isa yung fuel injector na to para matis na po natin.
fuel injector, lilinisin po natin yan. But bago po natin linisin, chichikin po natin yung kanyang resistance. So mga guys, titest po natin yung ating fuel injector kung ano po ang kalagayan ng kanyang resistance. So ito po yung sample ng bagong fuel injector. Kukumpara po natin ito, ang reading ng resistance niya with resistance niya sa bago at sa luma. So ito po yung bago. Yan. Ang reading po niya is 12.8 ohms. 12.8 ohms po. Yan po ang ulit. Yan, 12.8 ohms. Diyan siya naglalaro. 12.7. Yan. So ito po yung lumang fuel injector natin. Ayan, luma po to. So chichikin po natin ulit ang kanyang resistance, kung goods na goods pa. Resistance ng kanyang solenoid coil. Ayan. Yan, 12.8 po. Yan, 12.6, 12 to 12.8. Yan, 12.8. So next fuel injector number 2, yung kanina number 1. Yan, 12.8 din po. So goods na goods pa po siya. Okay, fuel injector number 3. Yan, 12.7. so okay pa po yan at 12.7, 12.8. Yan, fuel injector number 4. Yan, so 12.8 din po. So goods na goods po ang kondisyon ng fuel ng ating fuel injector. So mga sir, ito po, next step po tayo ay paglilinis or pag-check ng ating injector, fuel injector plunger sa loob nito. So ang una po nating gagawin, iti-test po natin tong bagong injector at kukumpare po natin sa mga lumang injector kung ito po ay okay po or hindi. Napaka-basic lang po itong gagawin natin, pero ma-identify kaagad natin ang problema. Okay, so meron po tayong injector test device dito. So ito po, i-set lang po natin ang kanyang mode sa number 4, continuous mode. So ikakabit po natin ang negative terminal. Wala naman pong problema pagka kapalit-palit yung pagkabit natin sa terminal. Wala po tong polarity, so okay lang po. So yun po. So ito po natin, lalagyan po natin ng carb cleaner. Kunti lang sa loob para ma-lubricate yung loob ng plunger. So titest na po natin.
Ayan po. So kung nakikita nyo po, gumagana po yung plunger. Yan. Okay, so goods na goods po to kasi bago po. Okay, i-demonstrate lang po natin para pinapakita po natin na kung ano ang may problema. Ano ang problema ng fuel injector natin. Okay. So tatabi na po natin ito. So ito po, titest po natin ang fuel injector number 1. So the same process na rin po ang gagawin natin. Ayan. Ito po natin ang tank cleaner para karoon po siya ng cleaning agent sa loob. So titest na po natin. Ayan. So gumagana rin po na ng maayos ang ating plunger ng ating injector sa loob. Ayan. So, next po ang gagawin natin, plunger or fuel injector number 2. Okay, fuel injector number 2. Yan. So, lagyan din po natin ng car cleaner. Okay. Then, start. Yan po, walang reaksyon, wala man lang lagatik. Yan po, wala. Yan. So alam na natin kung ito ay sira o hindi. So kukumpare pa rin po natin sa ibang injector. Sabi muna natin to, ang fuel injector number 2. So ito fuel number injector number 3. Titest na rin po natin. Start. So yun, gumagana siya. Yan, maayos. Yan. So okay. Number 3 is okay. Number 4. Yan, gumagana na rin po yung number 4. Goods na rin po siya. Okay. Yan. So madaling salita po, ang number 2 po na fuel injector ang nag-stack up. Wala po, stack up, walang reaksyon. So ito po yung problema. So papalitan po natin ito ng bago. Ayan, ito po ang papalit natin doon sa fuel injector number 2. Okay po. So next step po tayo ay ikakabit na po natin ito sa fuel rail. Guys, ikabit na po natin ang ating fuel injector. So pinalitan na po natin yung kanyang oil filter, bago po yan. So takpan na po natin. Guys, gumagana na po ang ating engine. So napaka-tining po ng kanyang andar. Goods na po ang ating ginawa sa kanyang pagpalit ng fuel injector, na nag-stack up po ang kanyang plunger sa fuel injection body. Yan na po ang ating may share sa ngayon. See you po sa next video natin. God bless.